Paano ba nagsimula si Manila Water, no? Paano daw nagsimula si Manila Water? Dito sa Marikina. At hindi lang sa Marikina, sa buong Izon. Sabihin ko po sa inyo kung sino-sino yung mga kasama sa Izon. Pero bago yan, saan po nagsimula ang magpapatubig dito sa atin? Yan po yung kilala natin. Kung tinatawag natin, Nawasa, di ba? Nawasa, yan. Kahit nga hanggang sa ngayon ang tawag dito sa 1955. Nawasa. Di ba? Masubukan sa tubig, nawasa. Nawasa. Kahit anong variety, kahit gaano Nawasa. ng payo, kahit gaano ng kadaming pamaypay ang binigay namin, ang may pangalan na Manila Water, ang tawag pa din, Nawasa. Hirap ang hirap ibagin ang branding ng Nawasa, no? Pero alam niyo po, na yung Nawasa, 1970s pa lang, narating siya. Nawasak na din siya. Diba? Wala na pong nawasa, mga lola, lolo, nanay, tatay. Kasi yung 1971, napalitan na po siya ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System. Siya po yung sakay ng gobyerno na nag-govern or nag-oversee dun sa dalawang kumpanya na nangangasiwa ngayon sa pagpapatubig. Yung Maynila at Manila Water. No? So si Maynila at si Manila Water po, private companies po sila. Okay? Concessionaires lang po ang tawag dapat sa amin. No? Hindi po kami gobyerno. Mga private companies po kami. So, nung 1995, 1990s po kasi, sino yung buhay niyan? Taas kamay. 1990s. Buhay. Buhay. Buhay na. Buhay na. Lahat buhay na. Mga Diyos sama Lahat ko. yan buhay na. 2000s na ba? Hindi. O, diba lahat tayo naka-experience na yan? Noong 1990s daw po kasi, sobrang hirap ng pagpapatubig noon. Tama? Yes. Yung mga kababayan daw natin na umaasa lang sa rasyon ng tubig. Tama po ba? Naranasan nyo? Yes. Well, ako hindi na. 1990 po na ako, so medyo hindi na, no? Kaya po si Pangulong Fidel B. Ramos noon, nagsagawa po ng programang PPP. PPP. Public-Private Partnership. Yung mga assets ng gobyerno, yung mga katulad yan sa tubig na dating ang gobyerno ang nangangasiwa, sinama na po nila, humingi na sila ng tulong sa mga private companies para tulungan silang pangasiwa. No? So, kaya yung hindi na solely ang nagpapatakbo ng pagpapatubig. May mga private companies na nga po, na mga concessionaires tulad namin, no, ni Manila Water at ni Maynila, na tumutulong sa gobyerno. Kasi daw po, hindi na nila kinaya nun. Kaya si Pangulong Fidel P. Ramos nagsagawa ng bidding at nanalo nga po sa E-Zone ang Manila Water. Hindi Manila Waters, Manila Water. Manila Water. Tama nga, no? Hindi na nawasa tawag nila. Manila Water na pero may S. Manila Waters. Manila Water lang, no? Manila So, Water. sino ba ang mga probinsya ang pinagsisilbihan ng Manila Water sa E-Zone? So, nandun po Rizal. ang Quezon City. Quezon City. Parts po ng Quezon City kasi may part po na si Maynila, no? Tapos Pasig, buong Pasig. Taguig, buong Taguig, San Juan, buong San Juan, Marikina, buong Marikina, Pateros, buong Pateros, ano pa ba? Manila. Sa Manila po, parts lang din po ng Manila. Actually, dalawang barangay lang. Santa Ana at San Andres. No? The rest kay Maynila na. Tapos, yun po yung mga nasa NCR. The rest po, buong probinsya ng Rizal. Dun sa mga NCR na hindi po nabanggit, lahat yun kay Maynila. Klaro po tayo dyan? Yes. So, kayo po bilang mga taga Marikina, kunwari, may problema po kayo sa tubig. Parang parang ayoko na kay Manila Water, lipat ako kay Maynila. Pwede po? Hindi. Kasi napapaloob po kayo sa E-Zone, no? Parang ang rule natin dito, ang Manila kay Water. Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay Pedro. No?
kung sino yung mga customers ni Manila Water, yun sa kanila lang po yun. At kung sino yung mga customer ni Maynilad, kanila lang din po yun. So, yun po yung ating hatian po dun sa ating sa concession agreement. Ano to? So, dito po, sa inyo, bilang kayo po ay Marikina, so under Manila Water po tayo. Not unless, lumipat po kayo ng bahay. Doon lang po May ko. yung, kung pag lumipat po kayo ng bahay, doon lang din po magbabago yung inyong water service provider. Hindi po ito parang internet, no? Sino nang naka-experience? Ang bago ng PLDT, lipat ako kay Converge. Diba? Hindi po pwede sa water utility yun, no? Kay Manila Water lang po tayo pwede magpakonekta ng tubig dito sa Manila. So, ngayon, nung minana po ni Manila Water itong pagpapatubig dito sa Quezon, alam niyo po ba napakarami nating problema. So, ang ilan po dyan, no? Habang ang lakas mo ng pag-echo ko, ako nasa bundok. Yung illegal connection. Alam niyo po ba yung hindi lang pala sa kuryente meron? Pati pala sa tubig meron po. No? Ganyan ka pamamaraan, kagaling yung ating mga kababayan, no? Napaka-creative, napaka-resource. Kahit nasa ilalim na ng lupa, nagagawan pa na illegal. No? Kaya ngayon naman po, sa inyong information, mas madali naman na kung nakikita yung mga ganyan, no? Yung mga illegal connection sa tubig. At hindi naman po sa pananakot, no? May mga naipakulong na din po tayo sa ganyan. Siyempre, sa makipagtulungan din po yan ng mga LGU natin, no? Ng mga munisipyo at mga barangay. So, ngayon po, meron pa rin, pero mas madali lang nakikita. Sumunod pong problema, yung pong mga leaks, no? Noong mga panahon daw na yun, 1990s din, yung mga kalsada daw po natin noon, hindi naman umuulan, wala namang bagyo, pero yung mga kalsada laging Basa. no? So, ang ang problema po noon, yung mga nailatag po kasi linya ng tubig, talagang matatanda na. Kaya ang ginawa po ni Manila Water, ay pinalitan yung kailangan ng palitan at inayos yung po pwede pang ayusin. Nasa ganun na iwasan na po yung mga leaks. No? Low water pressure. Yung mga kababayan po natin nasa matataas na lugar, hindi po agad sila nararatingan ng tubig. Hindi 24/7 may tubig sila kasi hindi makaakyat yung tubig sa kanila. Kaya kung na lang tayo tumayo, yung Antipolo City, yung Antipolo City, kabundukan ng Antipolo, dati wala namang supply ng tubig na nagagaling sa Manila Water yan or sa gobyerno. Umaasa lang sila dati sa deep well. No? So, ngayon, dahil alam niyo po, magagaling po talaga yung mga engineer ng Manila Water, no? Nagawa nilang paakyatin yung tubig mula Bulacan hanggang Antipolo. Galing. So, kahit ang taas po ng lugar ng Antipolo, using series of pumping stations, umaakyat na po ang tubig ngayon sa Antipolo 24/7. At higit sa lahat, dati po wala tayong mapagsumbungan agad-agad. Tama? Yeah. No, kunyari, may problema ako sa tubig, wala akong malapitan agad. Hindi tulad ngayon, alam niyo po, ang Manila Water may 6 na service areas na nakakalat sa buong East Zone, sa buong nasasakupan po ni Manila Water. Siyempre, dito po, sa Marikina, meron po tayo sa JP Rizal. Sino na nakapunta po dyan? Okay lang, sir. Kahit isa ka lang ibig sabihin, walang problema. Oo. No? Kasi hindi kayo pumupunta. Pero, meron din po tayong hotline na kasi. Alam niyo po ba ang hotline ni Manila Water? Hindi ko. Ayun. Ay, wow. Hindi niya, ma'am. 1627. 1627. Dati yung bata tayo, Hotline ng Manila Water. 163. Bantay bata. Oo. Ngayon, 1627 1627 na po ang hotline ni Manila Water. Kung may mga 1627 hotline ni Manila Water. No? At, syempre, ang Manila Water sumusunod din po sa technology at sa trend. Meron na din po tayo mga
media, no? Accounts. So, Facebook, sino may mga Facebook? Yan. Oh, marami na, okay lang yan. Yan. Kung mga scroll ng scroll, pampatulog. No? O, pakilike nyo na po ang page ni Manila Water, no? Alam nyo bakit? Kasi po si Manila Water, nagpo-post din po tayo ng mga service advisory sa Facebook page natin, no? Kunwari, magkakaroon po ng service maintenance sa kung saan-saang lugar. So, doon po namin pinopost, no? So, kunwari, magkakaroon po ng service interruption, madalas po yan ginagawa 10 p.m. to 4 a.m. kung saan yung mga kababayan natin hindi masyadong gumagamit ng tubig, no? So, doon po natin ginagawa, pinopost po namin yan kung sino yung mga barangay o yung mga lugar na apektado po nung gagawin nating service maintenance, no? Yan. So, like nyo lang po. So, ayon sa datos natin, nung panahon pa nung nasa gobyerno pa yung pagpapatubig, 26% lang ang nakakatanggap ng tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig sa kanilang mga bahay. So, hindi po lahat ng kababayan natin noon ay 24/7 may tubig. So, baka yung remaining 74% po ay hindi araw-araw naliligo. So, pakiamoy nyo nga po yung katabi nyo. Ay, ayaw ko, nakakahiya naman. Pero sabihin mo, pare, wala nang wala nang dahilan para hindi tayo maligo. Malamig Kasi na yun. laging may tubig na, tama ba? Yes. Sa umaga, pag magtitimpla ng kape, may tubig? Yes. Malakas. Sa tanghali, pag magsasaing na ng bigas, kanina. Yes. Sa gabi, syempre, bago tayo morning, kailangan fresh tayo, tama? Magkaukaw. Hindi naglalambot, may tubig? Yes. Sa madaling araw, aminin niyo, medyo malamig ngayon. Oo. Madalas tayong mag-CR sa madaling araw. May tubig ba din po? Yes. Ayun, tubig naman po. Palakpakan niyo naman po. Yes. O, alam niyo, hirap po mahirap ang magparating ng tubig sa ating mga bahay-bahay araw-araw. Hihingi niya ng 24/7. Hindi po ganun kadali. At lalong-lalo na, marami po tayong lahat. Kasi po ako, Manila Water customer din po ako kainta, no? So, alam niyo po ba kung gano'n na tayo kadaming pinagseservisyohan ni Manila Water? Hindi pa. Hindi. So, papaalam ko po sa inyo, humigit kumulang 8 milyon na 8 po milyon tayo. na. 8 milyon na. Alam niyo po kung saan nagsimula yan? Sa 3.1 million 3.1. customers. Ngayon, 8 milyon Noong na. 1997. Ngayon po, sabi ko nga, nasa humigit kumulang 8 million na po tayo. Pero kahit na ganon, yung 26% more na nakakatanggap lang noon ng tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig, ngayon po napataas na po natin yan sa 99%. No? Pwede po ba ako makahingi ulit ang palakpak? Okay, 1% na lang po. Alam mo yung hinahanap pa rin po namin hanggang sa ngayon kung sino yung mga yan. Terms lang yan di ba? Ng safeguard. 10.9%. Yung NRW, ito po, baka bago sa pandinig ninyo, NRW, Non-Revenue Water. Alam niyo po ba kung ano yan? Hindi pa po. Hindi, no? Pero yung system loss, narinig nyo na? Saan niyo po narinig yan? Sa Meralco. Meralco, no? Ang system loss ng Meralco, ang tawag po sa pagpapatubig sa water utility, non-revenue water. Yun po yung katumbas niya. Ang pinagkaiba lang, sa Meralco po, yung system loss, sinasabi sa news, pinapasa kanino? Consumer. Tama? Pinapasa sa bills natin. Tama? Yes. Sa water utility po, hindi po pwedeng gawin yon. Ang kumakargo po ng system loss ay yung mismong kumpanya, yung Manila Water po. No? So, sa inyong mga bahay, kung gaano karami lang po ng tubig yung pumasok sa metro ninyo, yun lang po ang binabayaran. Bayaran. Klaro po tayo dyan? Yes. So, pagka po may bumubuluwang na tubig sa kanto ninyo, huwag po kayong magagalit tapos ipopost nyo po kami sa Facebook. Manila Water! May dito, may bumubulwak na tubig, ipapasa nyo na naman po sa amin. No? Huwag po kayong magalit, baka atakihin pa kayo sa puso. Hindi po totoo yun.
fake news po yun, no? Hindi po kami nagpapasa ng system laws of non-drinking water okay. sa ating mga consumer. Kaya naman po, Maliwanag, yung inano maliwanag. po namin yung pangangasiwa sa pagpapatubig sa ating gobyerno, ang non-revenue water po nun, 63%. Dami, no? Isipin po natin sa isang baso, 3/4 nun natatapon. 1/4 lang ang nakakarating sa mga customer. Kaya po ngayon, humigit kumulang po 15% na lang yung ating non-revenue water. No? Kasi nga po, ang goal po ni Manila Water, mas mapababa pa po natin yung non-revenue water kasi po, syempre, kami yung kumakago. So, mas mababa yung non-revenue water, mas mababa yung binabayaran ni Manila Water na sayang. Tama? Klaro po tayo doon? Klaro. Kaya po, ngayon, mas pinapababa pa natin yan. At ang world standard po natin dito, no, sa Asia, no, hindi lang sure, no, sa ibang bansa, sa karating bansa natin, dito po sa Asia, isa po tayo sa may pinakamababang non-revenue water. Yan po ang may pagmamalaki natin. Non-revenue. So ngayon, paliwanag ko naman po sa inyo kung saan nanggagaling ang ating tubig. Saan daw po nanggagaling yung tubig na sinusupply namin? Sa ulan. Sino po ulan. talagang may alam na bago makita ito, alam na sa ulan nanggagaling? Taas kamay! Oh, di ba? So, Nakakatuwang isipin, no? Na yung sinusupply pa lang natin tubig, galing talaga sa ulan. Kahit ako po, nung wala ako sa Manila Water, hindi ko alam yan. oh. No? At yung ulan, saan natin iniipon? Sa Dam. dam. Sa No? dam. To be specific, Angat sa Dam. Angat Dam. Nasaan ang Angat Dam? Bulacan. Bulacan. North Sagaray, Bulacan. Bulacan. North So, Sagaray, Bulacan. yung Angat Dam po, napapaligiran niya ng mga puno. No? So, yung mga puno na yan, sumisipsip ng tubig ulan na iniimbak natin dun sa Angat Dam. Yung Angat Dam, nasa mataas na lugar, nasa bundok, bababa yung tubig papunta sa Ipo Dam. No? Ito po siya. Ay, wala na pala. So, Ipo Dam. Bababa yung tubig mula sa Ipo Dam sa Lamesa Dam. Sino may alam ng Lamesa Dam? Nasaan yung Lamesa Dam? Hindi ko po na. O, di ba? Quezon City. Quezon Doon pa City. lang, nakapag-travel na yung tubig. No? Buti pa siya, lagi may travel. Sana Bulacan all to may Quezon travel. City. No, ayan. So, nasa Quezon City na tayo. Sa Quezon City, maghahatian ng tubig mula sa Angat Dam yung dalawang concessionaire, si Maynilad at si Manila Water. 60% kay Maynilad. Maynila. 40% kay Manila Water. Manila No? Water. Hindi po lahat kay Manila Water lang. Kasi po, syempre, isipin natin, dalawa po yung sisilbi sa atin sa pagpapatubig dito sa Metro Manila. So, pagka nagkahatian na yan ng tubig, allocation, pupunta na po yan sa water treatment plants ng mga kumpanyang yon. So tayo po, no, marami po tayong water treatment plants, pero ang main treatment plant po ni Manila Water nasa QC din po, no, sa Balara, sa may office namin. Sa Yung Balara. Balara treatment plant 1 and 2. Yes. So doon po, lilinisin yung tubig kasi raw water, kumbaga hilaw yung tubig na kinuha natin mula sa dam, no? Hindi pa siya ganun kalinis. Pero pag tubig ulan, medyo malinis-linis na po yan, no? Konting linis na lang yung gagawin sa ating treatment plants, magiging potable water na po siya. Alam niyo po ba yun? Potable water, yung tubig na Potable sinusupply water. ni Manila Water sa inyo? Yes, no? Kasi po, pasado po yan sa DOH. Ano po yung DOH? Department of Health. No? At Philippine National Standards for Drinking Water. So, everyday po, nagbibigay po kami ng sample sa mga ahensya na yan para masigurado natin safe at potable water po yung everyday nating binibigay na tubig sa ating mga kababayan. So, tatanungin ko kayo, sino umiinom ng tubig mula sa Ako. gripo? Ako, direkta. Taas kamay. Direkta ako sa tubig. Ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oo. So, ilan po tayo dito ngayon?
14. 40. So 15 minus